una sa lahat, pamamaril sa isang negosyante sa Davao del Norte sa pool sa CCTV. Tila normal na biyahe lang ang nakunan ng video na yan sa loob ng isang pampasaherong bus. Maya-maya, isang lalaki ang biglang tumayo at binaril ang pasahero sa harapan niya. Nataranta naman ang ibang mga sakay ng bus at dali-dali nagpunta sa harapan para makalabas. Ano kaya ang punot dulo ng krimen? Ang ibang detalye, abangan sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Lalaking bagong laya sa kulungan, patay sa pamamaril sa Maynila. Babae, patay matapos sakit ng kanyang asawa sa Lapu-Lapu City. Ilang bus company nagdagdag na ng mga biyahe pa probinsya dahil sa dagsa ng mga biyahero. Mga napuputukan, lalo pang dumarami. Ilang kabataan, huli sa aktong naglalaro ng ipinagbabawal na boga. Mahigit 100 patay sa plane crash sa paliparan sa South Korea. At kilalanin ang mga Pinay na pasok sa 100 Most Beautiful Faces list of 2024. Sino kaya ang namumuna? Patay ang isang negosyante sa Davao del Norte matapos barilin ng gunman sa loob ng isang pampasaherong bus. Ang insidente nasa pool sa CCTV. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo, exclusive. Tila isang ordinaryong biyahe lang ang nakuna ng CCTV na ito sa loob ng isang pampasaherong bus habang binabagtas ang National Highway sa Carmen, Davao del Norte, alauna ng hapon kahapon. Maya-maya, tumayo ang isang lalaki na nakaputing t-shirt at may hawak na baril. Saka pinaputukan ang isa sa mga pasahero sa harapan niya. Nataranta naman ang ibang mga sakay ng bus nang marinig ang putok ng baril. Habang ang gunman, pinilit na pumunta sa harapang bahagi ng bus. Hinablot pa niya ang bag ng isa sa mga pasahero. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita naman ang isa pang suspect sa tabi ng driver. Bigla rin itong bumunot ng baril at tinutukan ang mga sakay ng bus. Ilang saglit pa, huminto na ang bus at dali-daling lumabas ang mga pasahero pati ang tsuper. Huling lumabas ang gunman na nakaputi na may mga talsik pa ng dugo sa kanyang damit. Matapos ang krimen, agad huminto ang bus saka bumaba ang mga suspect. Pinarapan nila ang isang nakamotor na sibilyan at ito na ang kanilang sinakyan para tumakas. Kinilala ang biktimang si Jacob Arroyo, 54 anyos. Isa raw siyang negosyante at residente ng San Juan dito sa Metro Manila. Nasa Davao raw ang biktima para sa kanyang negosyo. Dinala pa ang biktima sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival matapos magtamo ng tama ng balas sa ulo. Base sa investigasyon, minanmanan na raw ng mga suspect ang biktima bago pa ang mismong krimen. Posibleng mga organized gun for hire ang mga suspect. Kasi businessman itong itong biktima. So napag-isip-isipan namin na baka yung motibo nito is business related po. Yun yung pero lahat ng anggulo tinitingnan natin. Isa na doon yung sa business side po. Trauma naman ang dulot ng insidente sa driver ng bus dahil tinutukan siya ng baril ng isa sa mga suspect sa mukha. Passenger mirror, nagpanik mga tao. Then gitiunan ko na ihulong ang bus, nagpanaplin ko nga 20 meters bago ko nakahulong ikan sa pagbuto. May dalawa ng persons of interest ang mga otoridad. Nagsagawa na rin ng backtracking sa mga CCTV sa lugar na posibleng dinaanan ng mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Tondo, Manila. Ang biktima 2 buwan pa lang nakalalaya mula sa pagkakakulong. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Pasado alas 10 ng gabi noong Biyernes, naispatan ang riding in tandem na ito sa Bambang Street sa Tondo. Nang tumigil ang motorsiklo sa harap ng grupong ito,
Pinaputukan bigla ng angkas ang lalaking nakasando. Nakatakbo pa ang biktima papunta sa grupong ito pero di rin nagtagal, humandusay na lang siya sa kalsada. Tulong-tulong ang mga residente para maisugod ang biktimang kinilalang si Henry Pangilinan alias Tutong sa ospital. Pero idiniklara rin siyang dead on arrival. Kwento ng Barangay 254 Secretary na si Jonggi na kapatid din ni Henry, nasa trabaho pa siya nang mangyari ang krimen. Nag-review kami sa mga CCTV nang biglang may pumutok. Actually po, hindi namin alam na yun na agad yung kapatid ko na tinamaan. Yung isa naka-blue na damit. Blue or aqua blue, tas yung isa naka-short yung nasa likod yung bumaril. Kalalabas lang sa kulungan ni Henry noong October 3 matapos masangkot sa droga. Hinala ng pamilya, posibleng may kinalaman dito ang motibo sa pamamaril. Alam namin, walang iba kundi yun Dahil nagbibisyo siya Matagal na pong labas-pasok sa kulungan po yung kapatid namin yan. Hindi po namin tinatanggi. Sa kabila raw ng patong-patong na kaso na hinarap ng pamilya dahil kay Henry, hiling pa rin nila na mahuli na agad ang mga sospek. Patuloy naman ang investigasyon ng Manila Police District. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Naghahabol ang ilan sa ating mga kapatid sa PTEX na makauwi bago ang salubong sa bagong taon. Para matugunan ang dami ng mga pasahero, nagdagdag na ng mga biyahe ang ilang bus company. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, gaano na ba kahaba ang pila ng mga pasahero dyan? Jester, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Pero kumpara noong Christmas rush, tila mas kaunti yung bilang ng mga pasaherong nagpupunta rito. Pero karamihan sa mga yan sinusubukang maghabol ng biyahe para sa long weekend bago ang New Year. 2 araw bago ang bisperas ng pagsalubong sa bagong taon, marami pa rin sa ating mga kapatid ang naghahabol na makabiyahe dito sa PTEX. Naabutan namin si Aling Patria na dala ang malalaking bagahe habang naghihintay sa kanilang bus na sasakyan pabalik sa Legazpi, Albay. Anya, sa Bulacan siya nagpasko kaya nais niya naman sana ay mag-New Year sa Bicol. Mas minabuti niya na raw na mag-early reservation para hindi maipit sa dumog sa mga susunod na araw. Yun na po ang nakuha naming ticket. Mas okay yung may reserba. Hindi masyadong crowded. Si Mitch naman, maaga pa lang ay nakapila na sa terminal. Plano raw niyang magtungo sa Sorsogon para sorpresahin ang anak bago matapos ang taon. Yun nga lang, problema niya kung gaano katagal ang aabutin niya sa daan. Birthday po ng anak ko bukas. Parang surprise ko sana sa kanya. Kasi nga baka abutin ako ng maghapon dun sa may traffic daw kasi sa may gumaka ngayon. Pero hindi ko sure yung biyahe kung ano talaga yung biyahe papunta sa Bicol. Pinakamarami pa rin sa ngayon ay yung mga biyaheng Bicol, partikular na ang patungong Albay, Camarines Sur at Sorsogon. Sa Visayas naman, mga biyaheng Samar at Bohol ang pinakamarami. Ayon sa nakausap naming dispatcher, nagbukas na sila ng mga extra trip para sa mga biyaheng Bicol. Sa Lupi, okay na daw yung 2 lanes. So may mga ibang part naman na medyo nagkakaroon ng traffic. Pero yung sa delay, meron pa rin naman, pero hindi na totally ganun kalala nung nakaraang Christmas season. Yung mga extra bus namin napuno na din. Sa tala ng PITX, bahagyang bumaba ang bilang ng mga taong bumabiyahe ngayong magbabagong taon kumpara noong Pasko. Noong December 22, naitala ng PITX ang record high na 229,000 passengers sa isang araw lamang. Pero mula December 27 hanggang kahapon, umabot na lang sa nasa 150 to 180,000 ang bilang ng mga pasahero kada araw. Pangunahing dahilan dyan ay yung ibang mga pasahero na nakauwi na sa kani-kanilang mga probinsya mula pa noong Pasko. Sunod namang paghahandaan ng PITX ang pagdagsa ng mga pasahero mula sa holiday break sa January.
Jester, as of 5 p.m. ayon sa tala ng PITX, nasa 117,000 na yung bilang ng mga pasahero na pumupunta dito sa terminal. At matindi pa rin ang seguridad na pinapatupad dito sa terminal dahil bukod sa pagkumpiska sa mga patalim, mahigpit rin na ipinagbabawal yung pagdadala ng mga gamit na posibleng pagmulan ng sunog o apoy, partikular na yung mga paputok. At yan ang latest mula dito sa PITX. Jester? Okay, Ian, nakita nga natin medyo bumaba yung bilang ng mga pasahero nung Kapaskuhan, over 200,000. Ngayon, nasa mga 180. Ibig bang sabihin sa mga susunod na araw, asahan natin, mas lalo pa yung bababa? Jester, posible na bumaba yung bilang na yan. Pero ang mas tinututukan o binibigyang pansin daw muna ng PITX management ay yung posibleng pagdagsa, pagbalik na ng mga tao dito pagkatapos na yan ng bagong taon. Ine-estimate nila na mga January 4 to 6, dyan darating ulit yung peak ng mga pasahero na yung mga 200,000 na bilang ng Kapaskuhan, posibleng magbalik dyan. Maraming salamat, Ian Suyo. Dagsa pa rin ang mga mamimili ng paputok at pampaingay para sa salubong sa 2025. Kasabay niyan tumaas din ang bilang ng mga napuputukan. At live mula sa Bukawe, Bulacan, sa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, gaano nakarami ang mga naputukan? Nikki, nangunguna pa rin ang boga sa sanhi ng firecracker-related injury sa bansa na umakyat na sa 142 matapos madagdagan ng 17 cases. Nalampasan na nito ang mga naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Health Department, posibleng madagdagan pa ang mga kaso habang papalapit ang 2025. Sa kabila nito, may ilang kabataang naabutan naming naglalaro pa rin ng boga kahit ipinagbabawal. Palakasan sa pagpapaputok ng boga ang trip ng ilang kabataang ito sa Barangay 649 sa Maynila kanina. Gawa sa PVC, bote ng plastic o di kaya lata ng sardinas ang mga pampaingay. Sila lang din daw ang nag-assemble ng kanilang boga. Yun nga lang, pinagbabawal ito. Alam nyo na bawal, pero bakit kayo gumagamit? Para po kulibangan lang naman po. Tsaka di naman po tututok sa tao. Ang 11 anyos na si Toto, hindi niya tunay na pangalan, hindi alintana ang panganib na posibleng idulot ng boga. Hindi ka ba natatakot magboga? Hindi ba kayo natatakot na baka masugatan kayo? Di naman po. Ano pa to safe po sa paputok. Ang stroke survivor na si Leia Fuentes, hindi maiwasang tumaas ang presyon sa malakas na putok ng mga boga. Minsan, na-nervous ako. Kung nagugulat ako, ano ba yan? Ang ingay-ingay nyo, aga-aga pa. Ayon sa Barangay 649, daan-daang boga na ang kanilang nakumpiska at sinira mula December 20. Aminado silang pahirapan ang pagsita sa ilang kabataan na gumagamit ng boga. Panawagan ng barangay. Pinapayuhan din namin mga magulang po na kung pwede sawayin naman ng yung mga anak nila. Kasi baka mamaya kung maka-aksidente ng kapwa bata. Mas pinaigting rin ng Muntinlupa LGU ang kampanya kontra boga at mga ilegal na paputok sa lungsod. Mula December 23, higit 3,000 ipinagbabawal na paputok at mga boga ang nakumpiska ng mga opisyal. May 5,000 multa sa mga mahuhuli base sa ordinansa ng Muntinlupa LGU. Balik dito sa Bukawi, Bulacan kung saan hile-hilera ang mga nagtitinda ng legal na mga pailaw at paputok. Ito yung mga pinapayagan, Nikki, simula kanina dagsa ang mga mamimili. Pakyawan pa nga kung yung pamimili ng ilan sa mga kapatid natin gaya nga dito sa tindahan na ito. Alam mo, Nikki, asahan na mas dadami pa daw ang mga dadayo dito sa Bukawi habang papalapit ang salubong sa 2025. Balik sa iyo. Gio, meron din bang paalala ang DILG o LGU dyan tungkol sa mga gagamit na mga legal na pampaputok? Alam mo, Nikki, I didn't get that. Medyo mahina lang yung audio natin. We're experiencing technical difficulties. Pero if you're asking kung tuloy-tuloy ba yung pagdating ng mga mamimili o apektado ba sila,
dito nga sa mahal na presyo ng mga bilihin. I don't see that right now kasi alam mo, Nikki, parte na ng kultura nating mga Pilipino yung pamimili ng mga paputok. Yung ilan sa kanila dito, Nikki, ay dumayo pa nga dito sa Bukawi mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, ng Central Luzon at maging sa Bicol region. Sa ngayon, Nikki, makikita natin na tuloy-tuloy lang yung pamimili for personal purposes man yan. Yung iba ay titinda rin nila sa kanilang mga lugar. At yung DILG, narinig ko na saglit, yung DILG naman ay hindi naman nagkulang sa paulit-ulit na o kumbaga reminder sa mga kapatid natin doon sa mga pinagbabawal like boga, watusi at iba pang malalakas na uri ng mga paputok na lubhang mapanganib nga sa kaligtasan ng mga kababayan natin. Nikki. Maraming salamat sa mga paalala, Gio Robles. Patay sa sunog sa Caloocan ang isang person with disability. Base sa investigasyon, nagpumilit daw ang biktima na balikan sa nasusunog niyang bahay ang kanyang pera. Kinilala ang biktima na si Raymond Neri, 38 taong gulang. May problema umano ito sa pandinig kaya hindi niya narinig ang sigaw ng mga kapitbahay. Nasa 50 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Aabot sa 200,000 pesos ang halaga ng pinsala. Nag-overheat na charger ng cellphone ang hinihinalang mitsa ng apoy. Maulang panahon ang posibleng maranasan ng bansa hanggang sa pagsalubong ng bagong taon dahil sa tatlong weather systems. Umiira lang shear line sa eastern section ng Central at Southern Luzon, habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nagdadala ng mga ulap at kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Epekto naman ng Northeast Monsoon o amihan ang nararanasan sama ng panahon sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Mag-ingat po tayo sa posibleng pagbaha at landslide. Base sa weather forecast ng Pag-asa, posible ring ulanin hanggang January 1 sa Cagayan, Batanes, Eastern Visayas at Mindanao dahil sa ITCZ at shear line. Susunod, rider sugatan matapos mabaga ng SUV sa Southern Leyte. 30 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana na bisto sa balikbayan boxes. At presyo ng mga bilog na pampaswerteng prutas sa Divisoria, alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa CCTV ang pagbangga ng humaharurot na SUV sa motorsiklo sa Southern Leyte. Ang nakadisgrasyang SUV, tinakasan lang ang sugatang rider. Yan at ipapang disgrasya sa kalsada sa Frontline report ni Bril Montalvo. Makikita sa CCTV ang pagdaan ng isang motorsiklo sa pakurbang kalsada sa Macrohon, Southern Leyte. Ilang saglit lang, bigla itong nabangga ng SUV mula sa kabilang lane. Natumba ang rider sa lakas ng impact habang humarurot naman palayo ang nakabanggang SUV. Dinala agad sa ospital ang sugatang rider at maayos na ang kanyang kalagayan. Nahuli ng mga pulis ang driver ng SUV pero nauwi rin sa arigluhan. Bumangga sa puno ang kotse na yan sa San Fernando, Camarines Sur. Minaneho yan ng lalaking galing sa bayan ng Minalabak. May sugat sa ulo at ibang bahagi ng katawan ang biktima. Isinugod siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver pagdating sa kurbadang daan. Sumampa ang kotse sa gutter hanggang sa tumama sa puno. Sa Camarines Sur pa rin, nagsalpukan ng isang truck at motorsiklo sa bayan ng Pili. Base sa investigasyon, liliko na sana pakaliwa ang truck. Nang makarating sa inner lane, bigla itong sinalubong na motor na mabilis daw ang takbo. Isinugod sa pagamutan ng rider pero dead on arrival. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Isinuko ng isang cargo company sa Taguig ang 2 balikbayan box na may lamang kush o high-grade marijuana. Ayon sa pulisya, nasa 20,000 gramo ng marijuana ang laman ng mga kahon na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Galing pa raw ito sa Canada na dapat ay tatanggapin ng isang lalaki sa Bulacan. Isinuko ito matapos paghinalaan ang masangsang na amoy ng mga kahon. Nasa kustodiya na ng forensics ang mga kush na nakatakdang sunugin.
Inaalam pa kung paano nakalusot sa mga otoridad ang mga ito. Timbog sa entrapment operation ng isang lalaking nagbebenta ng boga online sa Camarines Sur. Ayon sa investigasyon, gumagamit ang suspect ng dummy account para magbenta ng boga sa Facebook sa halagang 500 pesos kada piraso. Nagpanggap ang mga pulis na buyer at nag-set up ng transaction noong Biyernes. Nang hawak na ng suspect ang marked money, inaresto na siya ng mga otoridad. Nakuha sa kanya ang 3 pirasong boga, 2 bote ng denatured alcohol at cellphone. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Mga kapatid, dodoble na raw ang presyo ng mga bilog na prutas simula bukas. Kaya dagsana ang mga mamimili sa Divisoria sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Siksikan na ngayong araw sa mga prutasan sa Carmen Plana Street sa Divisoria sa Maynila. Dagsana kasi ang mga mamimili. Bukod sa gusto nilang makompleto ang 12 bilog na prutas na pinaniniwala ang magdadala ng swerte para sa bagong taon, dodoble na raw ang presyo. Kaya ang mamimiling si Kirby Dula, hindi makompleto ang 12. Mga 6 pa lang yung nabili namin. Mansanas, peras, ubas, pinya, ayun, tsaka dalandan, tsaka kalamansi. Yun. Ayon sa tindera na si Sharon Bolaños, mas magmamahal pa ang ilan sa mga bilog na prutas bukas at sa bispiras ng bagong taon. Ang pakwan na 120 to 180 pesos kada piraso, pwedeng pumalo sa 200 pesos bukas. Ang tig 150 pesos na melon naman, papalo sa 180 pesos. Habang doble naman ang itataas ng longgan at ubas na pwedeng umabot hanggang 500 pesos kada kilo. Ayon sa mga tindera, nagkakaubusan kasi ng supply, kaya panawagan nila sa mga mamimili. Hanggat maaga pa magsibili na sila, kasi tataas pa talaga ang prutas. May ibang bilog na prutas naman na mababa ang tsansa na magtaas ng presyo dahil marami naman daw ang supply, gaya ng kiat-kiat, apple, peras, orange, dalandan at chiko. Kung wala namang oras na mag-ikot at ayaw nang makipagsiksikan, bumili na lang ng nakabasket, gaya ng tindahan ni Rene Pinalba. Marami raw naghahanap nito dahil sa halagang 900 pesos, may pang-display ka ng 12 bilog na prutas. Gusto nila, isang bitbita na lang para ilalapag na lang po nila sa lamesa. Patok din ang mga paputok at pailaw sa Divisoria. Nasa 1,500 pesos ang Judas Belt at isang bundle ng luces. Ang bundle ng Quitis na 100 piraso, 1,200 pesos ang preso. Tig 450 pesos naman ang 10 piraso ng ibang klase ng luces. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Higit-6 na pawikan naman ang pinakawalan sa baybayin ng Sariaya, Quezon nitong Biyernes. Pinakawalan ang maliliit na olive ridley sea turtles na yan sa Tayabas Bay. Pinangunahan ito ng Philippine Coast Guard, grupong Tanggol Kalikasan at mga residente. Tinatayang aabot pa sa 2,000 itlog ng mga pawikan ang inaasahang mapipisa sa hatchery unit ng PCG hanggang Marso 2025. 3 uri na ng pawikan ang tinuturing na endangered species. Susunod, babae patay matapos pagsasaksakin ng kanyang asawa sa Lapu-Lapu City. Mahigit 100 patay sa plane crash sa South Korea. At Christine Reyes, bakit nga ba umiiyak na umalis sa gabi ng parangal ng MMFF? Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang babae matapos saksakin ng kanyang asawa sa loob ng modern jeepney sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagtamo ng maraming sugat sa katawan ang biktima na agad niyang ikinamatay. Bukod sa kanya, isa pang pasahero ang nasawi matapos atakihin sa puso habang sinusubukang lumikas sa modern jeep. Nahuli sa hot pursuit ng mga pulis ang sospek. Isa sa tinitingnang anggulo sa pagpatay ang crime of passion. Pero patuloy pang iniimbestigahan ang motibo sa krimen.
Malagim na trahedya sa South Korea. Hindi bababa sa 150 ang patay sa pagdausdos at pagsabog ng eroplano sa paliparan. Ang insidente sa pool sa video. Nagbabalik si Carrie Cator. Dumausdos ang eroplanong yan sa Muan International Airport linggo ng umaga sa South Korea. Dahil hindi lumabas ang gulong ng eroplano, pumaskas ang buntot nito sa tarmac hanggang sa tumama ito sa isang pader at sumabog. Nilamon ng apoy at usok ang eroplano. Kaya naman dali-daling dumating ang mga bumbero para apulahin ito. Nang mawala ang apoy, saka na lumapit ang rescuers para maghanap ng survivors. Ayon sa ulat, galing pang Bangkok ang Jeju Air Flight 7C2216 na may sakay na 175 passengers at 6 crew members. Hinala ng mga otoridad, posibleng bumagsak ang eroplano dahil sa bird strike o pagtama ng ibon o dahil sa masamang panahon. Ayon sa isang opisyal, 2 crew members ang nasagip. Tinagurian na itong pinakamalalang aksidente ng isang South Korean airline sa loob ng halos 3 dekada. Nangako naman ang gobyerno na gagawin nito ang lahat para imbestigahan ang sanhi ng aksidente. Nagpaabot naman na ng pakikiramay ang Boeing na siyang may gawa ng naturang eroplano ng Jeju Air sa mga pamilya ng mga nasawi. Tiniyak din ng Boeing na handa itong tumulong sa Jeju Air. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Nagtala ng bagong season high si Jalen Brunson para pangunahan ng New York Knicks sa panalo kontra Washington Wizards sa overtime. Gumamada ng 55 points si Brunson para pahabain sa 7 ang winning streak ng Knicks, 136-132. Kabilang dyan ang 9 puntos sa extra period. Hindi naglaro para sa Wizards ang top scorer na si Jordan Poole dahil sa injury. Kasunod nito, umangat sa 22 wins sa 10 losses ang record ng New York, habang lalong nalugmok sa 5 wins at 24 losses ang Wizards. Magkakaanak na ang baseball superstar na si Shohei Ohtani. Inanunsyo ng 3-time most valuable player ng Major League Baseball ang balita kanina. Excited na raw ang Japanese superstar na madagdagan ng pamilya nila soon. Ito ang unang anak nila ng asawang si Mamiko Tanaka, na isang dating basketball player sa Japan. Kagagaling lang ni Ohtani sa isang MVP season sa MLB kung saan nagkampiyon sa World Series ang koponan niyang Los Angeles Dodgers. Pebrero ngayong taon nang i-anunsyo ni Ohtani na kinasal na siya sa isang kapwa Hapon. Usap-usapan sa social media ang pag-iyak at pag-alis ni The Kingdom star Christine Reyes sa gabi ng parangal ng 50th Metro Manila Film Festival. Sa viral video, kitang may kausap si Christine sa cellphone at kapansin-pansin na umiiyak siya. Nagmamadali rin ang aktres palabas ng venue kasama ang kanyang mga security personnel. Tanong tuloy ng netizens, ano kayang nangyari? Di nagtagal, nag-Instagram story ang kapatid ni Christine na si Aramina na naospital ang kanilang ina. Sa picture, nandoon si Christine. Sabi sa caption, hinihintay na lang nila na mailipat sa kwarto mula sa emergency room ang kanilang ina. Eto na nga talaga ang ganda ni Andrea Brillantes, lalo't siya ang nangunguna ngayong taon sa 100 Most Beautiful Faces of 2024 list. Base po yan sa United Kingdom critic website na TC Candler. Ito ang ikalawang beses na nakapasok si Blythe sa listahan at siya lang ang natatanging Pinay sa top 20. Tinalo ni Andrea ang top 1 last year na si Nancy McDonney ng K-pop girl group na Momoland. Top 2 naman sa listahan si Blackpink Jisoo. Bukod kay Andrea, namayagpag din ang gandang Pinay dahil top 28 si Lavender Field star Janine Gutierrez. Hindi naman nawala sa listahan ng magaganda si Liza Soberano na pang 31. Si Liza naman ang may longest streak dahil 1 dekada na siyang kasali sa listahan na yan. Pang 51 naman ang singer and actress na si Belle Mariano. Pasok din dito sina Ivana Alawi na top 69. Habang ang It Girl na si Jelly Danka ng K-pop girl group na Eunice nasa top 82. At finally, ang BINI member na si Aya, ang pang-88 sa Most Beautiful Faces of 2024.
Susunod sa Happy Weekend, subukan ang isang sport na pwedeng gawing hobby ngayong 2025. At isang bagong dance craze ngayong magbabagong taon. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, kung panibagong hobby po ang hanap ninyo sa bagong taon, pwede niyong subukan ang Ultimate Frisbee na nakakatanggal daw ng stress. Kung paano laruin yan, panoorin sa Frontline Report ni Bea de Guzman. Hagis dito, hagis doon. Ang mga manlalaro, game on! Ito ang Ultimate Frisbee. Si Coach David, 13 years nang nagtuturo ng larong ito. Anya, isa itong non-contact sports kaya pwede sa lahat, bata man o matanda. Bukod pa dyan, isa itong honesty game. Dahil walang assigned referee, dapat honest ang bawat player. Never ever cheat. So if ever nagtawag siya ng foul, kung alam mo na foul mo siya, you have to admit it na foul mo. New hobby baka mo? Baka ito na ang para sa'yo. Coach, kapag ganitong bago lang sa Frisbee, ano yung una niyong tinuturo sa mga player? Una kong tinuturo is yung basic ng throws. So kunyari, siya yung nagbabantay sa akin, dapat marunong ako mag-backhand para dito ako to-throw or forehand. Ayos, marunong na tayong maghagis at magsalo. Okay, pancake catch. Perfect. Libre lang mga kapatid ang pagsali rito sa Manila Ultimate Frisbee Association. Ayon sa founder ng grupo na si Coach Alvin, parte na ito ng kanyang advokasya na ibahagi sa iba ang kanyang nahanap na pag-asa sa Frisbee. Hindi siya na-value na sport masyado. So decided to have a lot of sacrifices on this sport. Ang naging target ko nun is number 1 is to make it the number 2 sport, second sa basketball. Dahil magastos ang pagrerenta ng playing field mula sa pagiging office guy, nagtayo ng maliit na negosyo si Coach Alvin para maging full-time sa pagtuturo nito ng libre noong 2013. Nagkaroon ng impact siya na ang mindset nila, libre lang, wala nang excuse. I have to do it. If you want to Ultimate Frisbee to be part of your exercise, pwede. It's a better way to start the fitness journey. Marami nang natulungan ang grupo. Ilan sa mga lalo pang naiengganyo ngayon ay yuppies. Anila, nagkakaroon sila ng buhay sa labas ng bahay at trabaho. Maganda kasi siyang stress reliever sa work. Yung mga tao, masarap sila kasama. I just want to be active, stay healthy. Yun lang po talaga yung purpose kong paglaro ng Frisbee. Kulang yung araw if natapos lang siya sa work and tulog or rest. Para sa akin as athlete, naging nature ko na siya na always may oras para sa Frisbee, para sa akin. Frisbee is life. Na-inspire lang din ako kay Coach kasi pinupush niya talaga na lumawak yung Frisbee community sa Philippines. And then, ayun, libre nga yung pagtuturo niya. So, sana, ayun, makatulong din ako sa iba. Ang Frisbee ay hindi na isang laro. Ito ay pagiging bahagi ng isang komunidad na ang pundasyon ay tiwala sa kapwa, respeto at pagkakaisa. New Year, New You, why not start with Frisbee? Bea de Guzman, News 5. Posibleng matapos ang taong pasok sa top 150 women's tennis players sa buong mundo ang Pinay na si Alex Ayala. Umakyat sa world number 148 ang ranking sa Women's Tennis Association ni Ayala ngayong linggo. Tumaas yan ng isang pwesto mula sa rank 149 noong nakaraang linggo. Malayo na ang narating ni Ayala mula nang magsimula sa labas ng top 1,000 nang lumipat siya sa Women's Professional Circuit 4 na taon na ang nakalipas. World number 143 ang career high ranking ng 19 anyos na tennis player.
Mukhang iinit pa ang hype sa MMFF entry na The Kingdom. Dadalaw kasi ang ilang cast members sa sinehan sa Mall of Asia para makamit and greet ang kanilang fans. Tuloy-tuloy ang dating ng mga manonood para sa block screening ng The Kingdom sa MOA sa ika-4 na araw ng film festival. In for a treat ang fans dahil bukod sa pasabog na cinematic experience, makikita rin nila in person ang aktor na si Cedric Juan. Inaasahang dadalaw din sa sinehan si Papa P to meet the fans. Mapapanood po ang The Kingdom at iba pang MMFF entries nationwide hanggang January 7. O partner, patapos ng taon. Pero syempre, hindi patapos ng taon na walang nauusong bagong dance craze. Ang tanong ngayon, kakasa ka ba? Alam mo, dapat ikaw ang tinatanong dyan, partner. Huwag mong ibalik sa akin yung tanong. Ikaw, kaya? Kaya yun. Tingnan muna natin. Kasi tingnan mo, freestyle kung freestyle ang peg ng dance challenge na ito. Babibuhan sa facial expressions at pati na rin sa movements. Perfect daw yung pang-jamming with the parentals. Gaya na lang ni Beanie Aya. Trending ang kanyang la-la-la dance moves kasama ang kanyang Beanie Papa. O eto pa, hindi mawawala talaga sa mga dance challenge ang Guerrero family. Kanya-kanya silang POV ng kakulitan. All out kung all out ang pagalingan ng mga netizen, mapa-friends man o lola. Basta ang rule lang ng challenge, dapat OA sa facial expressions at dance moves. Hindi ko kaya yan, OA pala eh. Tatay ko kakasa dyan kasi dancer na nga siya. OA pa siya. Eh tayo, paano yan? Paano yan? Eh ikaw, hindi ka daw OA. Oo, Sabi so mo lang minimal yun. movement lang. So, we'll see. Hanggang apat na lang tayo. Ganun lang. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.